Magandang araw mga mahal kong anak at apo. Halina't magsama-sama tayo ngayon sa isa na namang makabuluhang kwento na tiyak na kapupulutan natin ng aral ating tunghayan, ang alamat ng aswang. Noong unang panahon, sa isang liblib na bayan sa silangan ng Samar, may isang babae na nagngangalang Saturnina. Isa siyang hilot at manggagamot, ngunit kilala rin sa pagiging masungit, mapag-isa, at may misteryosong aura. Pinaniniwalaan ng mga matatanda na siya ay may dugong itim, isang lahing isinumpa dahil sa isang kasalanan ng kanilang ninuno. Ayon sa alamat, ang kanyang ninuno ay si Donata, isang babae noong panahon ng mga Kastila na sinumpa matapos magtaksil sa kanyang kapwa. Dahil sa inggit at kasakiman, ibinenta niya ang kanyang kabaryo sa mga dayuhan kapalit ng gintong hindi niya kailanman natamasa. Dahil agad siyang tinaga ng kanyang sariling kapatid na si Remedios at isinumpa bago mamatay. Ang dugo mo'y magiging gutom sa dugo. Ang lahi mo'y di mamamatay, ngunit di na rin magiging ganap na tao. Dito nagsimula ang sumpa, isang pagkagutom na hindi na kayang punuin ng pagkain, kundi ng laman at dugo ng kapwa. Muling lumitaw ang sumpa pagkalipas ng mga henerasyon at kay Saturnina ito muling nagising. Hindi niya alam nung una, ngunit sa kanyang ika-33 na kaarawan, nagsimula siyang makaramdam ng pagkagutom tuwing gabi. Hindi siya mapakali. Kinakain niya ang lahat sa kanyang bahay, kanin, karne, asin. Ngunit wala itong epekto. Hanggang isang gabi, hindi na niya kinaya. Sa ilalim ng dilim ng buwan, nagising siyang nasa gitna ng kagubatan, may dugo sa kanyang mga kamay, at bangkay ng isang batang kalabaw sa harap niya. Hindi niya naalala kung paano siya napunta roon. Simula noon, unti-unting nawala si Saturnina sa mata ng bayan. Ngunit sa paligid ng gubat, may mga usap-usapang may babaeng nagpapalit ng anyo. Minsan lumilipad, minsan gumagapang sa bubong, at may mahahabang dila na parang ahas. Tuwing may nawawala sa baryo, laging sa gabi, laging walang bakas, at laging may natirang patak ng itim na dugo sa lupa. Hanggang sa isang araw, isang batang babae, si Catalina, ang iniwan kay Saturnina para paghilutin. May sakit ito at walang ibang hilot sa baryo. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, bumalik ang ama ni Catalina at wala na si Saturnina. Wala na rin ang kanyang anak. Sa paglipas ng taon, natagpuan si Catalina, pero hindi na siya ang dating bata. Siya'y tahimik, maputla, at ang mga mata ay tila walang emosyon. Hindi siya nagsasalita, hindi umiiyak, pero laging gising tuwing gabi. At doon nila napagtanto ang bangungot na matagal nang iniiwasan ng mga matatanda. Naipasa na ang sumpa. Simula noon, sa bawat henerasyon, may isang ipinapanganak na may dugo ng gabi. Tahimik, hindi sakitin, laging gising tuwing 2:00 ng madaling araw. Hindi agad halata, pero pagdating ng tamang edad, nagigising ang gutom. Ang mga matatanda sa baryo ay may babala. Kapag may narinig kang mahahabang kuko na kumakaluskos sa bubong, huwag kang gagalaw, huwag kang magsindi ng ilaw, dahil baka kilala ka niya at baka ikaw na ang susunod. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang kwento na tiyak ninyong magugustuhan. Mag-iwan ka rin ng komento kung anong kwento ang nais mong ibahagi ko sa susunod. Maraming salamat sa panonood.